Sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang heartbreaking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan. Gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa heartbreaking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa samadasig, bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kon nag-drive sang 90 versus 110 km per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 km sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations, kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Paano mo nabuhat ini, Sina? Kapigado sang pangabuhi ta Sina. Ginahimo namon ang tanan para lang makapadayon ka sa pagtuon mo sa kolehiyo. Tapos si Kanjer ka palang nagpabusong ka na. Paano nang mas damlag mo, ha? Nay, matawaran ninyo ako. Kaganong rason mo sa amon? Nalipat ka sa inyo kaugalingon? Kung nakahibalo ka lang sang amon pangabutlay, agud nga makatapos ka sa imo pagtuon.
Tungod hindi kami maluyag ni tatay mo nga magpariho ka sa amon. Apang wala ka gid nagahalo. Do makapatay ako sa tao. Nagapalang dulom ang panulo ko. Teryo, hindi ha? Hindi ka maghambal sila. Istoryahon natin sang matawa ang nobyo ni Sina. Bien, sige na. Pag-upod ka sa akon sa pag-atubang sa parents ko. Sina, hindi pa ko handa sa pagatubang sa ila. Anong ihambal ko? Nakulbaan ako? Ay, Bien, please. Ugaling na Sina. Wala ko pa gani nasugid sa parents ko ang party sa aton nga duha. Ang party sa ginadala mo. Hindi pa ko kabalo kung paano ko isugid sa ila. Bien, pauntaton ako eskwela sang parents ko. Tapuson ko lang kuno ang semester niya ini. Hindi na si tatay magpa-eskwela sa akon. Maano na lang ako? Hindi pa ining nasugiran kong parents ko, Sina. Sorry, Gin. Bien, paano ako? Paano ang baby naton? Mamangkot ako sa mga kilala ko, Sina. Basi kung may idiyan pa man lang na naton. Bien? Sina, ano nang gininom mo? Nay? Kuhan, Magsugid ka. Ano tong ginturos mo magulang? Nay, kuhan, duga sang pinuga nga mga dahon, Nay. Ano? Dahon sang ano? Kuhan, dahon sang marguso, kag kung ano pa nga mapait, Nay. Ano? Nawagin buhat mo ina, Sina. Ano ba ang ginaplano mo? Para madula ng bata nga ini, Nay. Para madula ng problema natin kanan. Oh, Diyos ko! Sina, isa ka dako nga sala ang ginatuyo mo. Hindi ba nga hindi ninyo mabato na natabo sa akon? Hindi man pagtindugan ni Bien ang iyang responsibilidad sa akon. Kag sa bata nga ini. Para ano pa nga buhion ko ini, Nay? Ay, Sina? Saan ka pa nagainom sa kung ano nga pampahulog, Sina? Sobra isa ka semana na, Tay. Ay, wala na ako labot. Kung kabaan ako. Total, sakit sa ulo kag kahuy-ana na ang ginhatag ko sa inyo. At tubangon ko na lang kung ano gid man ang gaba na maabot sa akon. Nagbuang ka na bala? Nakasala ka na gani, dugangan mo pagid? Wala na ako sang labot, Tay. Hindi ko na pagtapuson ang semester ni ini. Hindi na ako mag-eskwela sugod bus. Pigado lang ta. Mangita na lang ako sa ubra. Ibalik ko sa inyo ang tanan nga pinangabudlayan ninyo ni nanay. Ano? Teryo, daw ako ang ginakonsensya sa ginahimo sang aton anak sa iya nga ginadala. Ako man. Daw siya nasubong ang ang balat siya ko. Ay, ano ba lang himuon naton man? Kung kinahanglan, nga payo na naton siya. Himuon ta, Diana. Hindi lang niya paghalitan ang iya ginadala.
Tungod hinulsulan gid niya ini. Tubtob buhi siya. Sina, anak? Maghimos ka kag magbalik sa imo pag-eskwela. Para ano, tay? Di ba kung sa mga schoolmates ko? Oh, anak. Nakasala ka. Kag nakasala man kami. Matawara kami kung wala dayon namo na bato ng sitwasyon mo. Pero wala sang sala ang bata sa tiyan mo, anak. May panahon pa nga tadlungon ang mga sala nga nabuhat mo. Nangaamo ka na sina kung maghambal sa akon, tay. Doakig ka man sa akon. Oo, anak. Naakig ako sa imo sa primero. Tungod nagpinsar ako nga guba na ang wasdamlag mo. Pero na-realize ko nga hindi pa ulihi ang tanan. Sina? Nagbalik ka sa eskwela? Oo. Gusto ni tatay nga tapuson ko ang semester nga ini. Samtang hindi pa hilmonon ang ginadala ko. Oti, wala gid madala sa mga ginpang-inom mo nga pangpahulaw? Bien. Hindi na ako gusto nga magpadayon pa ang aton wala sang pulos nga relasyon. Sugod subong, wala ka na sang labot sa akon. Break na tangad duha. Sina? Kabigon ko na lang nga bangungot ang nagpatunga sa aton nga duha. Sige pa, Sina. Ibon apagad. Kinagaguwa na ko sa bata. Nan, ara na. Nagagawa na gid ba ng bata? Salamat. Nabunag ko ng ako nalag. Diyos ko, salamat. Ay, wow, katahong sang imo anak Sina. Congrats to me. Sina, si Agataho, wala gid siya bala nagabalikid kung tawgon. Kag wala pa gid siya nagahambal. Bisan puro tikol, wala gid. Amo man agana ginakatingala ko na eh. Kinahanglan gid daton siya nga ipakonsulta sa espesyalista. May kinalain gid ang mga hulag niya sa mga bata nga kaedad niya. Nay, din kita makuha sang kwarta nga ipakonsulta sa iya. Manghulam anay ako sa mga kilala ko Kadamo na sa nahulaman nato, Nay. Ni isa sa ila, wala pa kita sa nabayaran. Nahuya na ako sa ila. Nakahangop na sila sa ang sitwasyon daton, anak. Kag isa pa, ginapili ko man lang ang mga tao nga ginapalapitan ko. Nga makahulat kung saan o ako makabayad sa hulam ko sa ila. Ang importante, mapacheck up naton si Agata. Samtang nga bata pa siya. Ay, Nay. Salamat din sa inyo ni tatay. Sa piyak sa nahimo ko, hindi niyo gid mabatas nga pabayaan ako.
Sina, anak. Hindi kita magdula sang paglaom nga maplastar gid sang maayo ang tanan sa pila ka adlaw. May kaluoy gid ang Ginoo sa aton, anak. Agata, anong buot silingon sa ginasinyas mo man? Ginasinyasan ka niya. Nga inumon mo na kunong bulong mo nga para sa high blood. Aw, amo gali? Nagasinya siya nga tapos mo kuno kaon. Inom ka dayon sang imo bulong. Abaw, okay na ko Apo, okay na ko Teryo, ikaw anay bahala kay Agata, ha? Kay madigamo pa ako, Kay dugay-dugay, hara ng anak mo halin sa iya part-time job. Sigurado nga kapoy ato kagutom na. Ate, sige Matuon-tuon ko ni sinyas kay Agata Sina? Anak? Okay ka lang? Oh, ano? May lalaki nga makadto diri sa balay? Kag-awayon ako? Balay, Sina? Sina, magbuha ka dira. Oh, Balay. may... Ari si Ben? Ano ginabuhat niya diri? Siya ba lang ginatumot ni Agatha? Ay, sinyasan ko siya. Agatha, diri ka lang ha? May atubangon ako nga bisita. Bin, ari ka man. Anong kinahanglan mo sa akon? Ang akon anak. Di na ang akon anak. Oh! Ang imo anak? Sangsanaw ka lang may anak sa akon, Bien? Sina, kuhaon ko siya. May nakasugid sa akon nga may diferensya siya. Mahimo ko siya ipabulong para mangin normal siya nga bata. Okay ka lang, Bien? Ano nagsunod sa ulo mo nga kadtuan kami diri? Kaghambalon ako nga kuhaon mong akon anak? Naluyag mo gani asang una nga tatnao ng iyang kabuhi? Maghalin ka na diri, Bien. Hindi ka namon kinahanglan. Ako gihapon ang yamay. Solo siya nga apo sa nga akong parents. Solo nga apo? O nga wala bala ka mo sang anak sang asawa mo? Amo nga nadumduman mo. Ang bata nga wala mo gani gintindugan ang pagkaamay mo sa iya? Maglayas ka diri, Bien. Layas! Magabian sa dagarinyo sa pagtumati ang batahumong sukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtub 300 pesos kada bulan sa electric bill. Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting ukon masobra pa ang aircon imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw.
Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbag-o depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tub-tub 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbag-o depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglaba kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon, agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting, agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana agud masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nagatravel o kung nagacommute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agud ma fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang 1 ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid! Pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa... Pag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo?
Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sa kasaysayan ni Jessa, kagin pasakop ni Nanay Nena, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, ang pangako. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Anak. Bay. Kinuyatan niya sang hugot ang kamot ko. Mahapos madang kuntani. Nahigog maong nag-imo amay. Maambong nga lalaki si Mario. Kag may kwarta siya. Apang, ginahigog ko si Anselmo. Kag pamatsyag ko sa kaugalingon ko. Tama ka, higko. Sang ginhimuslan ako sang amay mo. Pila ka bulan pa ang nakalikat. Antes ko gintugyan kay Anselmo, ang kaugalingon ko. Nawala ginapamensara ang ginhimo sa akon sang imo amay. Kag nagapangapay ako. Gakuntanhi. Hangpon mo ako. Kunya nga amo na lang sadto ang balatyagon ko sa nakita ka. Nakahibalo ako. Nga naging unfair ako. Ay. Sang adlaw nga nagbalik ako diri. Inkalimtan ko na ang tanan. Salamat. Madamo giga salamat. Anak.
anak kagid sang imo amay Jisa. Wala siya sang iba nga ginhigugma. Kundi ako kitlang. Apang sa pihak ka bahin. Sa sunod sang balatyagon ko, ara ang pagpabugal. Tungod sa pihak sang matahom, kag manggaranon nga babayi. Ako lang ang nagpabilin dito. Bisan pa nga hindi ko masarangan nga balusan ang pagpakamahal niya sa akon. Kag kung matuod nga ginahigugma mo si Jackie sa to, hindi madali ang makalimot. Just I am. Also your daughter. Hindi ako gusto nga maglaom. Apang, sa nakita ko sa mga mata ni Jackie, ara paghihapon ang balatyago niya sa imo. Kag hindi ko kaya nga ihambal sa imo kung paano niya sulbaron ang sala nga nabuhat ko. Ay, nagtindog siya. Hindi mo gid bala ako mahimo nga matawag nga Iloy. I'll be back, Ma'am. Ba? Why did you marry my stepsister? Duha ka butang. Tugod maluluyon ako. Ukon buang. A desperate fool. Oh. Nakadumdum ka. Nga wala ko'y gaginupdan sa pag-jogging sa ngaga nga to. Tugod siling ko. May pakikitaan ako. Kag istoryahon nga tao. Si Kara nga mga tao. Sa gabi pa lang, gintawgan na niya ako. Nagsiling siya nga kadtuan ko sa saka. Tugod kinahanglan niya ang bulig ko. Nakadumdum ka sang bank manager nga nag-refer sa imo sa mga campus? Apang, wala ko man siya nakita. Si Tita Evelyn ko lang ang kahambal niya. He was Kara's lover. Antes ka nagabot diri, nakaibalo ng kadaman nga mag-boyfriend ang duha. Hindi taga diri si Greg, kundi taga lain nga banwa. Isa na sa katuig sa bangko. Pila ka adlaw sugod sa nagabot ka. Nag-file sang indefinite leave si Greg. Kag later that week, naibala ni Kara
nga nagpasaylo sang iban nga assignment si Greg. Kag wala sang nakaibalo kundi Ay. Ginpaatag na ni Mami. Yagintano ang tanan sang aga nga to. Pero, kinahanglan gid ba lang halukan mo siya? siyempre ginalukan niya ako. Kag naobligar na ako nga magbalos tukod nagahibis siya. That kiss was nothing. Ginaululuhan ko lang siya. Ang matuod, pakaligad ng pila ka segundos, ginsiling ko. Nga basi kung hindi manami tulukon, kung maabtan kami sa musad tong sitwasyon. Kaginsugiran ko siya sa bahin sa aton. Kag sa nagkalma si Kara, nagpaalam na ko sa iya. Kag nagsunod sa aton ruta kun aga. Apang wala ko ikaw nakita. Tubtob sa punta sa dalan. Gani, nagdesisyon na lang ako nga maghapit sa payak. Kag magbalik sa mga kampus. Kag sangad lang mo naglakat ka, gusto ko ikaw nga lakson. Oh my, Jackie! Gusto ko gihapon nga masugilanon ka. Bisan pa nga nasakit mo ng balatyagon ko. Gusto ko nga dalod ka pabalik. Sa luyag mo kag sa hindi. Apang nakaibalo ako, nga isa kakabuangan ng buhaton ko. Ginpaminsar ko, nga ginahampangan mo lang ako, samtang ginahimo mong thesis mo. Kamakaligad ang inadlaw sugod sa to. Ginsugilanon ako ni Kara. Kaginsuwestyon niya na mapakasal kami. Total ko no. Pariyo man lang ang naabtan namon. Sang primero ginpaminsar ko nga kabuangan. Apang she solicited my sympathy and pity. Dala ng pagpakonsensya. Isang kawianan nga ginhatag ni Al sa iya. Dason, masulit naman. Kag mahimo nga ikamatay ni Papa Anselmo. Naging desperado ako kag nasakitan. Tuwa naging pangakuan ko nga pakasalan. Gigamit lang ako. Pangpalipas oras. Gintinawan ko nga makikita sa imo. Pero... Ginsugiran ka bala niya? Nga nagadala siya? Wala. Kuna mo, paano ka nakahibalo nga si Catherine? Hindi mo... Bisan makaisa, wala ko siya natandog. Ano? Gusto ko nga hindi magpasilabot sa ginbunag niya si Catherine. Kapag hindi ko mabatas ang bata, kapirmi lang nagakabilin kay nanay nina. Kagtalagsa lang nga ginalantaw ni Kara. Dito, kaya nagsugod ang pagkulikid ko. Ginatipan ko siya. Tubtob nga natunan niya palang kaon. Kagkapikon nga akon. Kaya, kung napiran mo, pariyo ang kulor sa inyong mga mata.
She reminded me of you. Ba? May nag-abot na sa lakyan. Madali lang ha. Kay usisaon ko kung sinong nag-abot. Aring bintana. Malantaw ako. Basi kung si Allen ka si Georgie ni gagintulong si Catherine. Jessa! Ba? Si Tita Evelyn? Kagkaupod niya si Marco? Hi, beautiful. I miss you so much. Kinhalukan niya ako sa may bibig. Hala! Nagatulog sa amon si Joaquin. Gusto ko nga pangayuan sa patawad ang pagwala ko sa gabi nga ito, Jessa. Dito kami naghalin sa balay sa mga campus, Jessa. Kagintudlo sa amon ni Mrs. Campos ang balay nga ini. Oh, wow! Lampara? Antik ini Siguro, mga 150 years old na ini. Tita, Marco, si Jackie Frial. Ikaw ang nasugata ko sa elevator, hindi ba na? We have already met, darling. You've met? Sa diin? Kagsangsan, priceless. Jessa, sweetheart, don't you think? Tiyaw na agad na magpauli ka. Yes, sa palihog. Tawag si nanay niya na. Kagati pa nun sila. And please, excuse me. Ginbayaan niya kami. Nagsaka siya sa ibabaw. Kasakit sa ginapatsyak ko. Si Jessa. Anong kinahanglan mo? Nagkadto lang ako diri. Sige. Agod. Maglakad ka. Hindi mo na kinahanglan niya magpaalam. Pero, Wala sa kaso, Jessa. gusto lang ipahambal ni Tita Evelyn ang pagpangayo niya sa patawad. Sa ginpakita niya sa imo sa nag-apas ka sa akon sa syudad para istoryahon ako. Wala akong makahibalo sina. Madugay na ito. Nalimtang ko na gani. Sige. Piyungon ko ako mga mata. Kasakit. Nasikit ang akong balat yakon.
Susunod na sa 5 ka tuig. Kaya nga abala sa kadamo sa mga babae, kanagaangkon sa relasyon sa akon. Sa kasubong pa ni Jess ako nakatuong nga maghigugma. Antuson ko na lang kasakit. Antuson ko na lang ini. Bisan pa nga daw sa mapatay na ako sa mga tiniun nga ini. Magkabati ako sa gandar sa salkyan. Ato na. Nagpalayo na. Matindog ako. Kamagkat to sa bintana. Gusto ko sa makita. Bisan sa katapusan na lang at iyon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abiyan, sundas sa magpamati ang katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Jessa, nga ginpasakop ni Nanay Nena, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, ang pangako. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday, somewhere. Agad nga likawan ang idling luxes. to 30% ang aton electric bill sa balayang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari yung mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit sa natural light kung posible. Bangunin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka sa screensaver sa imo nga computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, labi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop.
kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts gani mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, magano bu ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space agud hindi ini maayawan sa pagpamala sang bayo. Kung mainit ang panahon, ihangar na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. On Shop and Jewelry nga may sanga sa Dalan Guangco, Aldeguer, Terminal Market, SM City, Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo sang Hot Panawagan! Minutos nakaligad sa takna nga alas 10 ginapanawagan si Michael Villason. Michael Villason dira sa Hacienda Lourdes, Barangay San Pablo, Manapla, Negros Occidental. Palugmag kadto girayon sa Public Attorney's Office, Hall of Justice sang Bacolod. Bangod tama gid ka importante. Ukon manawag ikaw sa numero 034-431-3678. 034-431-3678 o kun sa 0963-618-0824 0963-618-0824. Kung sino man ang nakabati sa nga panawagan kanang kilala kay Michael Villason, palihog lang pahibalo sa iya o kung sa iya mga paryente. Ang nagapanawagan Attorney Jennifer Banyas, Public Attorney 1 sa Public Attorney's Office, Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan sanday Michael Nelson Petcha kag John Robert Amore kundi naman kamo diri sa Bacolod o kun sa probinsya sang Negros Occidental, palihog lang magkadto sa Public Attorney's Office bangod tamagid ka importante o kun manawag sa numero 034-431-3678 034-431-3678 o kun sa 0963-618-0824 0963-618-0824. Kung sino man ang nakabati sa nga panawagan kanang kakilala kanday Nelson Petcha kag John Robert Amore, palog lang paibalo sa ila o kun sa ila nga mga paryente. Ang nagapanawagan Attorney Cindy Delphine, Public Attorney 2 sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan si Conrado Sortida ang plaka sa imong motorsiklo. Ari darigin turn over sa Bomba Radio, palog lang claim sa tiyon sang office hours. Sa liwat, Conrado Sortida ang plaka sa imong motorsiklo, gin turn over diri sa Bombo Radio Bacolod. Ginapanawagan si Jari Claro kung din ka man diri sa Bacolod o kung sa probinsya sang Negros Occidental, palug magkadto galayon sa Public Attorney's Office o kung manawag sa numero 034-434-8358 034-434-8358 034-431-3678 034-431-3678 o kun sa 0963-618-0824 0963-618-0824
0824 kag sa 0910-996-8991. 0910-996-8991 bangod tama gid ka importante. Kung sino man ang nakabati sa sininga panawagan ka nakakilala kay Jari Claro paluglang pahibalo sa iya o kung sa iyang pamilya. Ang nagpanawagan ang iya abogado Attorney Camille Ancelis, Public Attorney 1 sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. 45 minutos na kaligad sa tak ng alas sa 10 sa aga. Amoy atong katon nga mga hot panawagan sa sining oras. Sa masunod nga 30 minutos, tugang nga hot panawagan dulong gihapon sa inyo sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga yara na subong sa Plazuela de Iloilo, Diversion Road, Mandurriao, Syudad sang Iloilo. Kakasod ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o container pa kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sa mas dako nga kuryente. Bombo! Ikumbay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka trip agod makatipid sa gatong. Ischedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihingmuyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0. Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko.
I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Sa pagkakataong ito, ating tunghayan ang karugtong ng naisadulang sulat sa recuerdo ni Laila. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan. Nabasa ka, Laila? Wala ka bang kinuhang payong? Hindi ko inaasahang uulan, Mama. Nakasakay naman na ako ng tricycle bago umulan. Nabasa lang ako nung bumaba na ako sa tricycle. Bakit hindi mo tinawagan si Desmond para siya ang susundo sa iyo? Si Dexter ang inintay kong susundo sa akin, pero hindi dumating. Siguro busy siya. Ay, tumawag sana siya para sunduin ka. Maliligo muna ako, Mama, para hindi ako magkasakit. Si Chami ang tumatawag. Hindi pa sila nakita ni Kuya Desmond? Hello? Hello? Hindi mo ba nabalitaan, Laila? Binugbog daw si Dexter. Ha? Narinig ko sa radyo. Marami daw silang nambugbog sa kanya. Makapatay na yun. Hindi pwedeng mamatay si Dexter. Bakit? Ano yun? Si Charmy ang tumawag, Mama. Oh. Pinagbubugbog daw si Dexter at pwedeng patay na daw siya. Anong nangyari? Akala ko ba nagbago na siya? Lalabas ako, Mama. Oh. Pupuntahan ko si Dexter sa ospital. Sana'y malagpasan niya ito. Pero umuulan. Baka magkasakit ka pa. Kung ipabukas mo na lang ang pagpunta sa ospital. At saka may klase ka pa bukas. Kahit saglit lang, Mama. Si Kuya Desmond kaya. Teka lang. Akala ko magkasama sila kay Charmy. Subukan mong tawagan. O kaya maligo ka. Dahil nabasa ka. Baka darating din ang kapatid mo mamaya. Desmond, iho. Mabuti at dumating ka. Samahan mo nga ang kapatid mo. Bakit? Lalabas siya? Saan doon siya pupunta, Mama? Umuulan. At malapit na siyang magtapos ng pag-aaral niya. Tataka nga ako eh. Maaring nakikibarkada na siya at kung saan-saan sila pumupunta. Pupunta daw sa ospital. Hindi mo ba nabalitaan na nabugbog si Dexter? Ano? Barumbado kasi siya. Yan ang hindi ko maintindihan kay Laila. Kung bakit siyang pinili niya. Ano daw ang nangyari? Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari.
Lumabas na si Laila sa kwarto niya, oh. At nakapalit na siya. Ay, mas mabuti pa isamahan mo na. Mama, tinatabad akong lumabas. Pagod na pagod ako. Dismoon, maawa ka sa kapatid mo. Tingnan mo. Umiiyak na naman siya. Sige na nga. Pero sumama kayo para may mag-comfort kay Laila. Pero sandali lang tayo doon. Hindi tayo magtatagal. Tumigil na ang ulan, pero maraming natirang tubig sa kalsada. Baka pati sa harapan ng ospital ay nabaha na. Diyos ko, maawa kayo kay ni Dexter. Bigyan niyo pa siya ng lakas para malagpasan niya ang nangyari. Ay, tumawag pa si Charmy. Laila, tumigil ka na sa pag-iyak mo. Ay, huwag mo nang pagalitan ng kapatid mo. Yan ang hirap sa inyo, Mama. Binigay niyo ang lahat ng gusto niya. Dahil bunso at babae. Hindi niyo iniisip na magiging masamang epekto nito sa kanya. Lalo tigit sa lahat, boyfriend niya si Dexter. Huwag ka na sanang magalit. Sige, yung pagmamaneho mo ang asikasuhin mo. Mabuti na lang at mataas ang gulong ng sasakyan ko. Pero sobra ang tubig sa taas sa kalsada. Baka hindi ko makita. Baka masira yung sasakyan ko. Kung ang dali-dali kasing nasisira mga kalsada. Laila, iha. Magpakatatag ka. Huwag ka nang umiyak. Ano ka pa naman, Mama? Kung patay na si Dexter, wala tayong magagawa. Kasalanan niya yun dahil barumbado siya. Akala ko nagbago na si Dexter. May nakaalitan siguro siya. Posibleng nagiganti sila sa kanya. Ayun, inabangan nila. Kung marami siyang sugat, maswerte na lang kung mabubuhay pa siya. Nasa emergency room daw si Dexter, Mama. Sabi ng nurse, duguan at para daw siyang patay nung dinala dito sa ospital. Ay, nakakaawa naman. Mas lalong naawa ko sa mga magulang niya. Ang alam nila, mabait. Pero nagulat sila sa nangyari sa kanya. Iyan ang pinagtataka ko, Mama. Bakit bigla akong nangamba nung naalala ko si Kuya Desmond? Naalala kong may kausap siya sa kanyang cellphone. Pero hindi niya siguro magagawa yun. Sakaling hindi malampasan ni Dexter ang sitwasyon niya ngayon, bukal sana sa puso na tatanggapin ng magulang niya. Talagang ganyan ang buhay. Hindi, Mama. Huwag niyong sabihin yan. Iwan ko muna kayo dito. Pupunta ako sa chapel para manalangin. Ay, huwag kang magtatagal. Tandaan mo ang sinabi ng kapatid mo. Kaya sumang-ayon siyang pumunta ka dito sa ospital. Hindi ko ulit mapigilan ang pag-agos ng luha ko. Bakit kailangan mangyari ito kay Dexter? Diyos ko, nakikiusap ako sa inyo. Maawa kayo kay Dexter. Bigyan niyo siya ng pagkakataon. Mabait si Dexter. At sana malagpasan niyang ito. Baka mas lalong magbago pa siya. Mahal na mahal ko si Dexter. At hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Mabuti at nagkamalay na si Dexter. Oo, tapos na ang klase ko.
Oh, sige. Dediretso ako dyan sa ospital. Bye. Si Jeremy. Baka tatanungin niya ulit si Kuya Desmond. Hindi ko maintindihan ng mga ito kung anong problema nila. Hello, Charmy? Nakauwi ka na ba, Laila? Papunta ako sa ospital. Katatawag sa akin ng isang kapatid ni Dexter. Nagkamalay na raw siya, kaya pupunta ako doon. Nanggaling ako doon sa opisina ng kuya mo. Kanina pa daw siya lumabas. Akala ko kung sinundo ka niya. Hindi naman. Baka may dinaluhan siyang meeting. Palagi din siyang nagagabihan kapag umuwi. O sige. Nainis lang ako kasi sa kapatid mo. Ayoko sanang magselos. Pero nararamdaman ko kasi ang lamig niya sa akin. Wala din siyang panahon sa akin. Busy kasi siya sa opisina. Binaba na pala ni Charmy ang cellphone niya. Wala akong alam na ibang babae sa buhay ni Kuya Desmond. Ay, grabing magselos si Charmy. At yan ang ayaw ni Kuya. Laila, bakit ka umiyak? Buhay ako. Masama akong damo, kaya mahirap akong mamatay. May awa ang Diyos, Dexter. Kaya magbago ka na. 5 lalaki ang lumapit sa akin nang pasakay ako sa kotse ko. Hindi ko sila kilala, pero bigla nila akong pinabugbog. Ano? Nakilaban ako, pero may hawak silang patalim. Nakaramdam ako ng takot. Hindi ko na nakayanan sila. Kung hindi mo sila kilala, bakit gusto ka nilang patayin? Yan ang hindi ko maintindihan, Laila. Baka napagtripan ka nila. Siguro. Basta, hindi ko alam. Kausapin ko muna saglit si Mama. Hello? Nasaan ka na, Iha? Nagagalit ang kuya mo. Nandito ako sa ospital, Mama. Tumawag kasi sa akin ang kapatid ni Dexter. At sinabi niyang nagkamalay na si Dexter. Nag-uusap kami nung tumawag po kayo. Mabuti kung ganyan. Umuwi ka na. Bibisitahin na lang natin siya sa hapon ng Biyernes o kaya Sabado. Biyernes ngayon, Mama. Pero pauwi na ako. Bye, Mama. Dexter, hindi na ako magtatagal. Babalik ako bukas. Magpagaling ka, ha? Sige, mag-ingat ka. Malalim pa ang mga sugat ko. Hindi kita makakausap ng matagal. Hindi ka ba nakakaintindi, Charmy? May biglaan akong meeting. Kaya nakalimutan ko, may usapan pala tayong mamasyal. Ganyan ka naman eh. Palagi ka lang ganyan. Parang wala akong halaga sa'yo. Ano ba yung sinasabi mo sa akin? Huwag mo akong pinagluluko ha. Malalaman ko lang na may iba kang babae sa buhay mo, managot ka sa akin. Huwag mo akong ginagalit. Hindi kong gusto na binabantaan ako. Paano hindi ako magdududa kung hindi mo ako binibigyan ng oras? Parang hindi mo ako nobya. Laila! Bakit ginabi ka? Saan ka galing? Ako ang kausapin mo, Desmond. Magaling ang kapatid mo. Alam niya ang kanyang ginagawa. Pero tandaan mo ang sinabi ko ha. Mapatunayan ko lang na niloloko mo ako, nakahanda ako makipagpatayan. Naintindihan mo? Huwag mo akong tinatasan ng boses, Charmy. Sige! Sampalin mo ako! Hindi, Desmond! Paano, Mama? Nakahanda daw siyang makipagpatayan. Pag-usapan nyo ng magandang paraan.
Kung ano man ang hindi nyo pagkakaintindihan, huwag kayong magkasakitan. Mama, kahit anong pagpapaliwanag ko, hindi niya ako pinapakinggan. Hello, Charmy? Mabuti at gising ka pa. Friday ngayon. Pero gumagawa ako ng assignment ko. Pupunta kasi ako sa ospital bukas. Sobrang galit ko sa kapatid mo. Bakit ganyan ang boses mo? Lasing ka ba? Nandito ako sa bar. Nainis ako sa kapatid mo. Wala pa akong ebidensya pero nararamdaman kong may ibang babae sa buhay niya. Hindi sa pinapaboran ko si Kuya Desmond. Mabait siya kung tungkol sa babae. Walang ibang babae sinasama ni Kuya dito sa bahay. Ikaw lang. Sinabi mong hindi mo pinapaboran, pero halatang pinaglalaban mo ang kapatid mo. Kilala ko si Kuya Desmond. Seryoso siya sa buhay niya. Hindi lang siya showy. Ganon? Sigurado kang kilala mo ang kapatid mo? Charmy, busy kasi siya sa trabaho. Ganon? Hindi ko sinasabing kailangang maging showy si Desmond. Ang gusto ko lang naman, maramdaman kong mahalaga rin ako sa kanya. Kung hindi lang kayo magkapatid, pagsilosan kita. Ha? Ano? Hindi, Charmy. Naku, baka lasing ka na. Umuwi ka na. Baka ano pa ang mangyari sa'yo. Ano ba talagang problema niyong magkarelasyon, ha? Palagi na lang kayong nag-aaway. Sa totoo lang, Mama, pangit ang ugali ni Charmy. Sobrang silosa. Sa totoo lang, nagsisisi akong nakipagrelasyon sa kanya. Ibig mong sabihin, hindi mo mahal si Charmy? Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Magandang umaga sa inyo, Kuya. Mama. Para siyang nagbibigay ng motibo. Aminin ko sa inyo, Mama, may iba na akong mahal. Kung ganon, totoo ang hinala ni Charmy. Pero ang problema, may nobyo na siya. Pero gagawin ko ang lahat para makapaghiwalay silang dalawa. Bakit biglang kinabahan ako? Desmond, baka mapahamak ka. So sige, huwag na natin pag-usapan yan, Mama. O nga pala, Laila, hindi tayo nakapag-usap kagabi. Kinakausap kita, pero hindi ka sumasagot. Sorry, Kuya. Ayaw kong maistorbo ko kayo ni Charmy, lalo't nag-aaway kayo. At saka, bakit nagabihan kang umuwi kagabi? Tumawag sa akin ang kapatid ni Dexter. At sinabi niya na nagkapalay na si Dexter. Kaya pumunta ako sa ospital. Hindi ba sinabi sa iyo ni Mama na tinawagan niya ako? Napapaisip ko kung sino ang gumawa sa akin nun. Sa tingin ko, gusto nila akong patayin. Maswerte ka at nabuhay ka. Ikalawang buhay mo na ito. Parang may gustong papatay sa akin. Anong ibig mong sabihin? Marami kang nakalaban noon. Baka gusto nilang magiganti sa'yo. Kaya mag-ingat ka. Kasama mo pala ang mama mo. At si Desmond. Nung naitakbo ako dito sa hospital. Siya nga pala. Anong sabi ng kapatid mo? Hindi ka nila masyadong pinag-usapan. May problema kasi sila ni Charmy.
Kasama ko si Layla Desmond. Naka-loudspeaker ang cellphone ko. Kaya naririnig niya ang pag-uusapan natin. Ang paalam niya sa amin ni Mama, pupunta daw siya sa ospital. Oo, tinawagan ko kanina. Nahiram ko ang kotse ni Kuya, kaya yun ang ginamit namin. Charmy, si Laila ang magpapatotoo na wala akong ibang babae sa buhay ko. Mabuti kung ganon. Ano? Mag-aaway ba ulit tayo? Kasalanan mo kasi. Sabado ngayon, tapos wala kang panahon, pasyalan ako. Oh, sa'yo na ang sukle. Salamat, madam. Ama Fabiana, kumusta na kayo? Eto, gwapo pa rin. Ay, mabuti naman. Nagdala ako ng bunga ng pipino. Salamat. Gustong-gusto ko ang pipino. Lalo na pag may suka. Nagtatricycle ka pala kung may pinupuntahan ka. Ayaw nga pala, matanong ko lang ha. Wala ka bang kotse? Sinasabi sa akin ni Mama, pero natatakot akong magmaneho. Oo nga pala. Si Mama ba ang nadatnan ninyo? Oo, wala pa daw si Desmond. O sige, aalis na ako, baka maabutan ako ni Desmond. Natatakot ako sa kanya. Mag-ingat po kayo. Ay, takot siya kay Kuya Desmond. Oo nga pala. Sino kaya ang sinasabi ni Kuya Desmond na mahal niya? Gabi na. Pero ang init. Masarap ang pakiramdam pagkatapos kong naligo. Parang may nakita akong anino ng lalaki. Multo kaya? O baka guni-guni ko lang. Kumusta kaya si Dexter? Hindi ko siya nabisita dahil marami akong ginagawang assignment at project. Sobrang gabi na din para tawagan ko siya. May bumuko ka sa pintuan. Pero, sino man ang gustong pumasok sa aking kwarto? Wala akong alam na ibang papasok dito sa bahay. Mga kaibigan, abangan bukas ang arugtong ng kwento sa Recuerdo ni Laila dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Mula sa panulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. In love with you till the end. But times change.